Hello po sa lahat po ng mga tagahanga at sa lahat ng mga supporters si Miss Catherine Bernardo dahil hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng isang Catherine kasi sinasabi po ng ilang mga tagahanga at mga bashers ni Catherine na si Catherine daw ay lumaylay ang kanyang career pero sinisigurado ng ilang mga supporters nito na masaya pa rin ang puso ni Catherine dahil dito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At for today's video, ito na pag-usapan na natin si Catherine Bernardo kasi matapos po na muling naging sentro ng usapan sa mundo ng showbiz si Catherine Bernardo matapos siyang mamataang kasama ang rumored boyfriend nito na si matapos mamata ng kanyang rumored boyfriend na si Mr. Mayor Mark Alcala. Sa isang Sunday market, kasabay nito umugong din ang intriga na umano'y naapektuhan ang kanyang career dahil sa nasabing relasyon. Ang dalawang pangyayari ito, isang simpleng public sightings at isang controversial na hakahakay, isang muling nagbukas ng discussion hanggang saan ang epekto ng personal na buhay ng isang artista sa kanyang propesyon. So ayon po sa ulat ng PEP or Philippine Entertainment Portal, namataan sina Catherine at Mark na magkasama sa isang plea o Sunday market noong April 26, 2026. Kapansin-pansin umano ang kanilang pagiging komportable sa isa't isa habang nag-iikot sa mga stalls. Sa mga larawan na kumalat online, nakikita ang dalawa na magkasamang naglalakad, nakakinte habang nag-uusap, na tila relax at walang iniintinding intriga. May isang eksena pa na kinunan sila sa harap ng tindahan ng seafood kung saan makikita ang kanilang natural na interaction malayo sa scripted o stage na eksena. Para sa maraming netizen, ito ay tila isang soft launch ng kanilang relasyon. Isang hindi direktang pag-amin ngunit sapat para magbigay ng kumpirmasyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita sila na magkasama sa mga nakaraang linggo at buwan. Nakita sila sa Thailand at Bhutan habang nagbabakasyon, namataan sa airport at malls. Nakuha pa ng video habang sweet sa escalator. Dahil sa mga ito, unti-unting nabubuo sa isipan ng publiko ang isang malinaw na larawan na hindi na ito ang simpleng chismis, kundi isang relasyon na hindi palang opisyal na inaamin. So, sa intriga naman nalaglag ang karir dahil sa jowa, kasabay ng kilig na dulot ng kanilang mga sightings. May mga lumabas ding negatibong usap-usapan. Ayon sa Abante Tonight, may ilang basher na nagsasabing umano'y bumabagsak ang karir ni Catherine dahil sa kanyang relasyon. Ang ganitong pahayag ay mabilis kumalat sa social media kung saan may mga netizen na nagsasabing nawawala raw ang mystique ng aktres at may iba nang naniniwalang naapektuhan ng kanyang image. At may ilan pang nag-uugnay ng kanyang personal na buhay sa kanyang professional success. Ngunit gaano ba ito katotoo? Kung susuriin ang karir ni Catherine Bernardo, malayo ito sa sinasabing pagbagsak. Sa katunayan, nanalo siya ng Best Actress sa FAMAS Award noong 2024. Isa siya sa pinakamataas na bayad na endorser sa bansa. Patuloy ang kanyang proyekto sa pelikula ng telebisyon. Bukod pa dito, ang kanyang pelikula at endorsement ay patuloy na tinatangkilik at patunay na nananatili siyang relevant at influential sa industriya. Yun po ba yung laos? Yun po ba yung tinasabi nilang bumabagsak daw ang karera? Pero ang dami pong award, ang daming project, hindi nauubusan ng proyekto at hindi nauubusan ng endorsement. Yun po ba yung bagsak ang career? So, bakit nga ba nauugnay ang love life sa career? 'Di ba? Minsan parang ano bang relasyon or bakit ba parang affected yung mga tao nung naiugnay yung love life niya sa karera niya sa ngayon? Kasi nga 'di ba may mga
bashers or should I say mga supporters si Catherine na parang gusto nilang pangunahan yung puso ni Miss Catherine. Wala naman pwedeng mag-decide para sa kanya kundi yung sarili niya lang. Hindi niya naman po pwedeng turuan yung puso niya, 'di ba? At the same time is nag-move on na po ang lahat, 'di ba? At hindi man po, although alam natin kung sino po talaga yung gusto nating makatuluyan ni Catherine, pero tayo po ay mga taga-suporta lang. So, hindi natin pwedeng pangunahan kung ano man yung desisyon ni Miss Catherine Bernardo sa buhay niya. 'Di ba? So, yung mga ganitong intriga, hindi na bago sa showbiz. Sa Pilipinas kasi, malaki ang papel ng love teams, public image, at fan perception. Sa kaso ni Catherine, matagal siyang nakilala bilang bahagi ng Katniel. Kasama si Daniel Padilla, kaya nang magbago ang kanyang love life, natural lamang na magkaroon ng adjustment sa fans, magkaroon ng comparison of course, at magkaroon ng backlash mula sa ibang mga loyal supporters. So, nagkaroon din ng double standard sa mga artista. Sa akin pananaw, may malinaw nga na ganitong double standards, no? Kapag ang isang artista ay single, focus yun sa career. Pag may partner naman, distracted o bumabagsak. Ganyan po yung, ganyan yung standard po ng mga tao when it comes to the profession po ng isang artista. Ngunit sa realidad, ang pagiging nasa relasyon ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pagbaba ng kalidad ng trabaho. Sa katunayan, maraming artista ang mas lalo pang nagiging inspired kapag masaya ang kanilang personal na buhay. 'Di ba? So, yun po si Catherine na bagamat sinasabi po ng ilang mga bashers si Catherine na laglag o laylay yung karera ni Catherine Bernardo, yan po ay pananaw ng mga bashers. Pero kung kayo po ay totoong supporter si Catherine, makikita nyo po yung realidad na si Catherine po ngayon ay full grown-ups women, masaya ang relasyon at the same time masaya ang career. Kasi kapag bashers, ang makikita mo lang puro mga pangit, negatibo, 'di ba? So matapos ang kanyang long-term relationship kay Daniel Padilla nagtapos noong 2023, malinaw na si Catherine ay nasa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang kanyang pagiging bukas sa bagong relasyon kahit hindi pa opisyal ay isang indikasyon ng personal growth, emotional feelings at readiness na mag-move forward. Sa social media, makikita ang dalawang uri ng kampo. Una, yung mga supporters, sila yung mga masaya para kay Catherine, sila yung naniniwalang deserve niya ng bagong pag-ibig, sila yung pinapahalaga ng kanyang kaligayahan. And then the other one is yung mga kritiko na nagdududa sa timing ng relasyon, nag-aalala ng kanyang karir, hindi pa tanggap ang bagong partner. So yun po yung mga talaga nakikita natin sa ngayon. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na problema. Ang pinaniniwalaan ng ilang fans na may karapatan silang kontrolin ang personal na buhay ng isang artista. Ngunit ang katotohanan, artista sila pero tao rin sila. May sarili silang desisyon at mayroon din silang karapatang magmahal. So, although sinasabi natin na parang ang nagpapangit kasi sa image ni Mayor Mark dahil siya isang politiko at sinasabing red flag daw si Mayor dahil sa iba't ibang mga karelasyon nito. Para kasing na-judge na natin ng todo yung tao, 'di ba? Parang hindi naman po natin alam kung ano talaga yung ending ng naging relationship ni Mayor dun sa kanya mga naging karelasyon. Although hindi talaga siya naglast at ang sinasabi na paliwanag doon ng mga kilala si Mayor ay dahil po sa time constraint. Hindi dahil babaero si Mayor pero hindi natin alam, 'di ba? So, ang punto ko lang dito is that huwag tayong mag-jump into conclusion agad. Kung talagang totoong fan po tayo, taga-suporta tayo ni Catherine, magiging masaya tayo sa kung ano ang magpapasaya sa kanya. So, kayo po, ano po kayo? Kayo po ba ay isa sa mga supporters or kayo ay isa sa mga kritiko? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.